Dalawang tips na dapat mong iwasan kung may balak kang magtayo ng vulcanizing business. What's up mga kabulkit? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. At 9 na taon na rin po akong nagmamay-ari ng isang vulcanizing business. Ginawa ko ang vlog na to kasi binasi ko to sa karanasan ko. At sana makatulong to dun sa mga may balak at nakapagsimula na ng ganitong negosyo. Kaya tara, tapusin nyo to hanggang dulo dahil sigurado makaka-relate kayo dito. At ang unang tip na dapat mong iwasan kung magtatayo ka ng isang vulcanizing business ay wag kang magpapautang. O mga kabulkit, hindi masamang magpautang kung yung papautangin mo ay karapat-dapat bang pautangin. Pero itong nangyari sa akin sa negosyo kong vulcanizing shop, talagang nakaka-stress. Ito kasi yung kwento. Nung time na medyo mahina ang bentahan ng gulong dahil sa dami ng kompetisyon, ito ang ginawa kong estratehiya para mabilis maubos yung aking stock ng mga gulong. Kasi naka-payment terms ako noon at kailangan ko talagang ma-release yung aking mga paninda. Kaya ang naging diskarte ko, may kinausap akong isang loyal kong customer na tricycle driver. Ang sabi ko sa kanya, brother, kung may mga kakilala kang kabaro mo na pudpud na ang gulong at wala pang sapat na budget para makabili ng bago, nag-o-offer ako dito ng hulugan na gulong. 30 pesos lang ang isang araw. At yun nga, hindi pa natatapos ang maghapon na yon, meron na agad pumuntang mga kabaro niya. At ang sabi sa akin, Boss, nakapagsabi na meron ka daw na dito, nagpapahulugan ka daw ng gulong. Nagbabaka sakali kami na baka pwede kami. Ako naman, dahil yun nga ang plano ko, wala akong check ng mga background nila. Kasi iniisip ko ng time na yon, kumikita sila eh. Kaya sigurado ako, makakahulog sila kasi napakababa lang nung arawan na hulog, 30 pesos. At eto na yon. Madami ang kumuha sa akin ng gulong na hulugan. Maraming nakatapos. Pero, mas marami ang hindi nakatapos. Nakatatlong hulog lang. Meron pa nga, mas matindi, nag-down payment lang ng 30 pesos, hindi na nasundan pa. Mukhang nalimutan niya na. At kahit pumunta ako bawat hapon sa mga terminal nila at naniningil ako, hindi na nila ako pinapansin. At ang iba naman may rason na, boss, pasensya ka na, mahina ang kita ngayon. At yung iba naman, boss, hinulog ko dun sa Bombay. Basta, maraming mga dahilan sila para makaiwas sa paghulog. Isipin nyo na, 30 pesos na lang isang araw, pero sobrang kukunat pa rin. Hanggang sa nabwisit na ako at stress na talaga ako, hinayaan ko na lang. Pero, ang mas masakit na epekto, yung mga regular kong customer sana yon, hindi na bumalik. Dahil nahihiya na sila, dahil sila ay may sabit. Yun. Malaking kabawasan sa mga customer ko, sa mga pumapasok sa shop ko. Kahit naplatan sila malapit sa shop ko, hindi nila yon dadalhin sa akin. Irarunning plat nila yon para madala sa ibang vulcanizing shop. Yun ang isa sa pinaka masaklap na epekto ng ginawa kong teknik na pagpapautang. At ito pa ang matindi. Abonado ako sa supplier ko. Sa ayaw kong masira ang tiwala sa akin ng supplier ko dahil naka-terms ako, inabunuhan ko yun para mapunan ko yung puhunan
o yung kapital na inutang ko sa kanila. Kaya mga kabulkit wag na wag kang magpapautang. Kahit pa yan, tropa mo, kamag-anak mo, walang kasiguruhan yan. Maniwala kayo sa hindi, danas na danas ko yan. Masasayang ang perang pinaghirapan nyo. Sa halip, mapaikot mo ng maayos sa negosyo mo, hindi dahil nahatak, dahil pinahiram mo, pinautang mo. Kaya sana tandaan nyo to wag na wag kayong magpapautang kahit anong mangyari. Lalo na ng pera na galing sa negosyo mo. Okay? At ang pangalawang tip na dapat mong iwasan kung magsisimula ka ng vulcanizing business ay wag na wag kang maniniwala sa salitang babalikan ko na lang ang bayad. Oo mga kabulkit, maraming mga shop owner o tireman ang makaka-relate dito sa sinabi ko na wag na wag kang maniniwala sa salitang babalikan ko na lang. Itong salitang to, ang sa tingin ko, isa sa pinaka ipinagbabawal na salita sa vulcanizing shop. O, para sa akin pinakang gas-gas na. Kasi, eto mga kabulkit 90% ng mga customer na nagsasabing babalikan ko lang ang bayad dahil wala akong dalang pera, hindi yan babalik. Kasi ang matindi pa dyan ganito, magpapabulkan na siya sa'yo, pero hindi pa magsasabi sa'yo na wala siyang dalang pera. Sasabihin lang yan kung tapos ka na. Sabay kunwari yan na magbubunot, ay boss, wala pala akong dalang pera, naiwan ko ganito, ganyan. Balikan ko lang ang bayad. Yan, naku po, mga kabulkit, napaka-scam na salita yan. Kaya, wag na wag kayong maniniwala. Ang pinaka-diskarte dyan, ganito lang. Una, magpaiwan ka ng kagamitan. Tulad ng cellphone. Pangalawa, lisensya. Kung wala sa dalawang yan, ipaiwan mo na yung motor niya o yung sasakyan niya. At sabihin mo, eto boss, pamasahe. Umuwi ka muna sa inyo, kunin mo yung wallet mo o yung pera mo, at bumalik ka dito. Ganon ang diskarte doon. O ayan mga kabulkit nakakatawa yan, pero totoo po yan. Kahit itanong nyo sa mga legit na vulcanizing owner o tireman, alam na alam nila yan. At sigurado ako, makaka-relate sila sa vlog na to. Maraming diskarte dyan para makaiwas sa pagbabayad. At ang isang epekto nga niyan, sana yung customer na yon, kung nakabayad yun, babalikan ka pa sakaling maplat siya. Pero dahil may ginawa siyang kalokohan, hindi siya nagbayad, hindi na ulit yan magpapagawa sa'yo kasi nga, alam niya na may sabit pa siya. Hindi yan babalik. Bumalik man yan, baka 2 taon na. Nasa tingin niya, limot ka na. Kasi ako, Diyos mio, maniwala kayo sa hindi. Totoo yan. Legit na legit yan, mga kabulkit. Kaya, pakatandaan nyo at iwasan nyo yan, mga ganyang linyahan. At, kung talagang gusto mo pang magtayo ng isang vulcanizing shop, kahit napanood mo na itong 2 tip ko sa iyo, iniimbitahan kitang sumali sa binuo kong grupo, Vulcanizing Group of the Philippines. Ginawa ko yan para makatulong sa mga may planong magsimula o nakapagsimula na at ginagamay pa rin ang negosyong vulcanizing shop. Kasi mga kabulkit marami dyan mga kapwa natin kabulkit na nagbabahagi ng kanilang kaalaman, mga technique sa pagbubulkanize. At kapag kayo ay sumali din dyan, sana mag-share din kayo ng kaalaman. Kasi naniniwala ako mga kabulkit na
kapag tayong mga kapwa kabulkit ay nagbibigayan ng kaalaman, ng karunungan, siguradong magkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na kapaki-pakinabang at maiiwasan ang posibleng pagkalugi ng ating vulcanizing business. At yun mga kabulkit ha, muli ako ay mag-iiwan ng kung ayaw mong mahirapan, madumihan, mainitan o pagpawisan, hindi para sa iyo ang negosyong to. Bye-bye mga kabulkit!